tayo, yung inaasahan ng taong bayan. So meron tayong 16,660 Then yung maximum tolerance kung may standard first aid training. Hindi mawala ang police news network kapag may malakasan at maliit na mga deployment ng ating kapulisan dito sa NCRPO. Anong pinaghandaan ng ating tropa ng NCRPO mula sa pamumuno ng ating Regional Director ng NCRPO Police Major General Anthony Abilin. So ayun nga, no, syempre unahin natin ang tropa ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO na pinamumunuan ni Police Colonel Celso M. Rodriguez. Bahay Aguila, partner. Yan. Hindi rin syempre mawawala ang Regional Headquarters ng NCRPO. Pati yung mga nasa opisina, partner, kasi kailangan na nandito para magbigay din ng seguridad. No? Yes, at pupunta rin dito ang mga kapulisan ng NEMSQ. Unahin natin ang Northern Police District, yan ang Eastern Police District, Manila Police District, Southern Police District, at Quezon City Police District. Siyempre hindi mawawala yung RMDO, isa sa magalaking tasking nila, yung siyempre hindi lang kapulisan, maging ang mga sibilyan kung sakali nagkaroon ng medical assistance ay sila yung maglalapat ng paunang lunas. At siyempre, hindi mawawala ang puwersa ng kapulisan mula sa iba't ibang region. Yan. Inaasahan din darating sila. So tara, partner, alamin natin sa ating mga officers at sa mga kasamahan natin ano nga yung pinaghandaan na ito para sa 3 days peaceful rally. handa ng ating kapulisan dito sa NCRPO ay naka-align dito sa parating sinasabi ng ating GPNP, yung una sa human resources, logistical resources, and financial resources. So in short, handang-handa ang kapulisan natin dito sa NCRPO at sa tulong na rin ng mga iba't ibang PROs na mag-augment dito para dito sa 3-day peaceful rally. So kagaya nung September 21, may mga pulis tayong nasaktan, nasugatan, nasuntok, nasipa, nabato. Pero pinilit natin magpakalma. Pero ito, diniinan na naman natin yung maximum tolerance. Kung may sakaling gano'n na susiklab yung gano'ng karahasan, sinisiguro daw natin na yung ating kapulisan ay nakatuon pa rin doon sa parating pinapaalala natin na maximum tolerance at may mga tropa tayo na mag-address para doon sa mga taong gagawa ng hindi maganda. So meron tayong 16,664 na mga police personnel na i-deploy sa buong Metro Manila. Kabilang dito yung nasa mahigit 8,000 nating mga personnel mula dito sa atin sa NCRPO at yung 7,000 plus na magmumula na augmentation galing sa regions 1, 2, 3, 4A, 4B, meron din tayong manggagaling ng NHQ at ng SAF. Siyempre, meron din ipapadala ang Region 5 at ang CAR. So, ang panawagan na lang ng ating Regional Director para dito sa ating nalalapit na 3-day rally is yung kooperasyon ng publiko, hindi lamang yung ating mga dadalo sa rally, kundi yung ating mga kababayan na hindi dadalo is bigyan po natin sila ng pagkakataon na maipahayag nila yung kanilang mga gustong sabihin, yung kanilang mga saalupin at habaan po natin yung ating pasensya dahil magiging mahaba po itong ating mga pagtitipo na ito, so maaari pong mag-cause ng traffic at abala sa ating mga kababayan. Kaya po, ang pasensya, mahabang pasensya, isa pong dapat nating baunin lalo't dadaan tayo sa mga areas na posibleng magkakaroon ng mga pagtitipo. Hindi maiiwasan na nung September 21, talaga namang meron tayong mga kababayan na ang hinangat ay manggulo at manakit. At syempre meron tayong mga kabataan na talaga naman nang himasok at nanirapan ng mga gamit ng gobyerno. Ano pong payo niyo, ma'am, dito? So ngayon habang minomonitor natin na wag magkaroon ng ganong same incident, is ang panawagan natin sa mga kabataan, kung alam ninyo kung ano yung pinupuntahan ninyo, kung ano yung pinaglalaban nila, pero gawin po natin ito na sa mapayapang paraan kasi mas magandang ipakita natin kung ano yung gusto nating sabihin in a peaceful manner. Kasi doon naman tayo kilala ang Pilipinas gaya ng mga ating mga EDSA revolutions sa mga nakaraan na nakuha natin yung ating mga pinaglalaban na ipakita natin yung ating mga pinaglalaban sa mapayapang paraan. Ma'am, ito bang 3 days na ito kasama yung mga nasa offices natin, hindi lang din sa RHQ, maging sa mga district? Yes, so bale, since magiging full alert status na tayo bukas, lahat ng ating mga personnel, maging yung mga nasa admin duties, is madideploy din sila once na kailanganin natin ng dagdag na puwersa. Sa tulong ng aming Director Health Service, Police Brigadier General Jacibel Dominguez Medina, ang RMDU NCR ay naghanda para sa paparating na rally ngayong 16, 17, 18, at hindi lamang para sa 16, 17, 18, kundi sa mga ibang napipinto pang mga protested and monitored rally. Ang ating RMDU, hindi lang ang RMDU, kundi ang ating mga districts ay nakahanda na
para sa parating na protesters kung sakaling magkaroon tayo ng mga injury sa ating mga PNP personnel at yung ating mga stakeholders at ating mga civilian. Pinaghanda natin na kinumpleto natin yung ating mga hihigaan ng mga ating pasyente, yung ating gamit kung sakaling may tatahiin, yung ating mga first aid at saka yung ating mga bandaging and splinting. Ganun din, no, pinaghanda rin natin ang ating mga personnel. Pinagsanay din natin sila. May refresher cross-training tayo para sa standard first aid training at pati na rin sa wound suturing and basic wound dressing. Kami po ang inyong Police News Network correspondent. Ako po si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. At Patrol Woman Maria Danica Bacal Subungo. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan.